Chapter 3. Napaawang ang labi ko. Bakit pa kay hirap lokohin ni Shichor? Masyado siyang matalino para maloko ko. Pero mas lalo akong nagalit, alam ko kasing wala na akong kawala. Nalinis ako kay Shichor, maliban sa masakit siyang magsalita sa akin, lagi pa siyang humahanap ng paraan para mapahiya ako. I hate you Satcher, napaiyak na talaga ako. Totoong iyak na ito, lagi ka nalang ganyan sa akin. Mula nung mga bata tayo, mainit lagi ang dugo mo sa akin. Hindi mo ako nagugustuhan kahit anong gawin ko. Ang bait-bait mo sa iba, tapos ang sama mo sa akin. Tulong luha kong sabi, puno ng pagdaramdam ng tinig ko. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo Sophie. I am just stating a fact. Stating a fact. You're always like that. There's so much you don't know. You're insensitive. Damn you. Kasalanan mo kung bakit ako nagkaganito dahil napaka-insensitive mo. Hindi ko alam kung insensitive ka o sadyang manhid ka. Suko na ako. I hate you. Hindi ko na kaya ang sakit. Tumakbo ako para iwanan sila. Sophie, wait. Si Gray, hindi ko lubos akalain na susundan niya ako. Gray, I'm sorry. I know you will be angry with me. But Christelle is telling the truth. I don't know, this isn't me. I got jealous of your wife, so I planned to hurt her. I wanted her to feel what I felt. I was so jealous when I saw the two of them, her and Satcher, arriving together. Narinig din niya nung nag-uusap tayong dalawa tungkol sa laruan. Sinadya ko yun. Hindi ko naman ini-expect yung sagot mo, kaya gagaw ka rin. Kanina naman, hindi ko napigilan ang sarili ko na insultuhan ang asawa mo at itulak ito dahil sa galit ko. Nakita ko kasi sa cellphone ni Satcher na silang dalawa ng profile picture nito. I'm so jealous, Gray. This isn't me. I'm leaving, Gray. I'm going back to Manila and straight to America. Susundan ko na lang si Mommy doon, lagi naman niya akong kinukulit na doon na ako sa kanya. Wala na din naman natitira sa akin dito. May bago pamilya na si Daddy. And there's nothing good happening between Satcher and me while I'm here. I don't want this anymore. Being jealous is exhausting. I don't recognize myself anymore. I feel like there's something wrong with me. I probably need to see a doctor, baka nabaliw na ako sa pag-ibig. I'm sorry, Gray. I hope Christelle can forgive me too. I regret what I did. I'm sorry. Mangiyak ng liyak kong sabi. Suko na talaga ako. Sana susuko na rin si Christelle sa'yo kasi gagaw ka. Hindi ko napigilan sambit. Hindi ko lubos akalain na susundan niya ako kaysa damayan ang asawa niya, kaya masasabi ko na gagaw din siya. Pagkatapos kong magsalita, tinalikuran ko na siya, para iwanan. Pero hinawakan niya ang pulsuhan ko kaya napalingon ako sa kanya muli. Advice ko sa'yo Gray, ayusin mo ang pagsasama niyong dalawa ng asawa mo. Hindi habang buhay kaya namin magtiis, susuko din kaming mga babae. Tulad ko. Sinusukuan ko na si Satcher pero susubukan ko munang gawin ang last plan ko pag hindi pa ako magtatagumpay dito, iiwan ko na si Satcher. Hindi na ako magpapakita sa kanya. Pinagsisihan ko ang nagawa ko. Hindi na ako dapat nagpadala sa pagseselos ko. Pakiramdam ko napakasama kong tao. Hindi ko na alam kung paano pa bumawi sa pagkakamaling nagawa ko. Hindi ko na nga alam kung paano ko pa malinis ang sarili ko kay Shichor. Sigurado ako, mas lalong sumama ang tingin ni Shichor sa akin dahil sa ginawa ko. Anong last plan mo? Gawin ang ginawa ni Christelle. Walang pag-alinlangan kong sagot. Ang ibig kong sabihin ay pipikutin ko din si Shichor. God, ganito na ba ako kadesperada? What the? Sophie, don't do that. Hayaan mo ako ang gumawa ng paraan para mapalapit kayo, huwag kang gumawa ng paraan na mas lalong ikakagalit ni Satcher sa'yo. Hiyang-hiya ako sa nangyari at nalinis din ako sa sarili ko kaya napagpasyahan ko na lang ang umalis. Gustong-gusto ko nang umalis kaya hindi ako nakapag-polem sa mga kay-barkada ko. Napagpasyahan kong mag-message na lang sa kanila. Handang-handa na ang mga gamit ko, lalabas na sana ako nang nakatanggap ako ng text message mula kay Gray. Let's just head home together since we came here together anyway. Gray, wala akong dalang kotse at aminado akong medyo mahirap ang mag-commute pero nahihiya na ako.
Ayaw ko nang mag-isip pa ng kahit anong masama si Christel tungkol sa aming dalawa ni Gray. Pinagsisihan ko ang nagawa kong pagkakamali at hihingi din ako ng tawad kay Christel pag magkaroon ako ng pagkakataon. No, thanks Gray. I can handle myself. Sasabay na lang ako kay Lori. Uuwi na rin siya, ang reply ko kay Gray. Si Lori ay kaibigan namin pero nagsisinunggaling talaga ako sa kanya. I insist Sophie, ako ang nagdala sa'yo dito. Responsibilidad kita. Si Gray nandito ang asawa mo Gray. Paano naman siya? Reply ko. Umalis na. Magkasama sila ni Shechar. Si Gray it feels like thousands of needles are piercing my heart. The pain in my heart keeps intensifying. It hurts so much to think that Shechar cares about another woman. My love for Shechar will only ever remain a dream that won't come true. He can never love me. He doesn't even like me, so how could he ever love me? My eyes started to burn again with tears. From then until now, I've always cried over Shechar, even though there was never anything between us. The thought of him being with someone else cuts deep, making the ache in my heart unbearable. Despite knowing it's hopeless, I can't help but hold on to this unrequited love, causing me endless heartache. Okay, ang reply ko kay Gray. Nakita ko na lang ang pagkabasa ng hawak kong cellphone. Tuluyan na palang tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. At napatika ng butil nito ang screen ng cellphone ko. Ang sakit, para akong tinutorture sa sakit. Maya-maya lang. Gray, saan mo ba ako dadalhin? Bitawan mo nga ako. Natatakot na ako sa'yo. Reklamo ko kay Gray, hilang-hila niya ako at hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin pero ang lakas ng tibok ng puso ko sa sandaling ito. Na parang hindi ito mapakali. I don't know why I feel this way. Don't worry, sa mabuting mga kamay kita ibibigay. Nalilito ako sa inasta ni Gray. Nalilito din ako sa hindi mapakali kong puso. Maya-maya lang, tila naninigas ako nang nakita ko si Shechar na nakasandal sa kotse niya na parang may hinihintay siya. What is Gray planning? Does he want me to go with Shechar? No. I'll probably just feel upset the entire way to Manila. I don't want to go with Shechar. Bro si Gray, agad na napatingin si Shechar sa aming dalawa ni Gray. Napakunot noo ito. Halata ang kalituhan sa mga mata nito. Parang gusto ko nang tumakbo. Baka isipin na naman si Shechar na ako na naman ang may bukana nitong ginagawa ni Gray. Bro, could you take Sophie back to Manila with you? It's okay, right? After all, you two have been friends since childhood. Christel and I still have something to attend to. Pwede mo na naman isabay si Sophie, di ba? Sacher remained silent, merely glancing at me with emotionless eyes. He was indifferent towards me, and whenever I was around, his mood always seemed to sour. It's sad to know that despite being childhood friends, we never grew close because Sacher consistently harbored ill feelings towards me. He claimed not to be angry, pero lagi niyang ipinaramdam sa akin na galit siya sa akin. What? Laking mata kong sambit. No, Gray, kaya ko naman mag-isa kung hindi nyo talaga ako pwedeng isabay ni Christel. I am fine. Nakakahiya naman kay Sacher, ayaw kong sumabay sa kanya, tanggi ko agad. I was waited what will Shechar say. Ganon naman pala. Sige, mauna na ako sa inyo. Si Sacher na humakbang palapit sa driver's side ng kotse. Binuksan niya ang pinto ng kotse pero napatigil siya sa akmang pagpasok nito nang hindi ko na napigilan ang sarili ko. Habang tumatagal, mas lalong naging mas nakakainis ang treto ni Shechar sa akin. Nakakainis ka, Shechar. Utterly insensitive, my voice quivered with frustration. You're just going to let me travel alone. You know I don't have a car. Couldn't you muster even a shred of sympathy for me? My words were edged with resentment. What do you think you are? Just so you know, I don't have any feelings for you anymore. Kasi ang pangit ng ugali mo. Kung gaano ka kagwapo, ganyan din kapangit ang ugali mo. Are you getting in or not? Sakar's face betrayed his irritation. If you want to hitch a ride back with me, then get in the car. You talk too much, he added before finally getting into the car.
Napalunok naman ako, saka ako nagmamadaling pumasok sa loob. God, ang rupok ko talaga pagdating kay Shechor nang hindi ko man lang magawang sundin ang sinisigaw ng isip ko na wag sumama sa kanya. Pero ang sabi naman ng tanggang puso ko na kailangan kong samantalahin ang pagkakataon ito na magkasama kaming dalawa ni Shechor na kamilang dalawa. Hindi ko pa kasi naranasan ito, at matagal ko nang pinangarap ang ma-experience man lamang ito. Shechor, salamat sa pagsabay mo sa akin, ani ko sa kanya nang medyo kalmado na ako. Do I have a choice? Ang sagot niya na hindi man lamang sumulyap sa akin pero halata ang inis niya. Sobrang igting na naman kasi ng panga niya. Halatang hindi nagugustuhan ang presensya ko. Tatid mo na lang ako sa sakayan ng bus, kaya ko naman ang sarili ko. Pati ang reaksyon niya ay parang kutsilyo na isinaksak sa puso ko. Tama na siguro ang ilang minuto na kasama ko siya para masabi ko na natupad ang pangarap ko. Kung tuluyan akong sasama sa kanya hanggang sa Manila, baka sa halos 3 oras na biyahe namin, sobrang wasak na ang puso ko. You're coming with me to Manila, Sophie. I don't want to feel guilty about leaving you behind. Mariin niyang sabi. Pero baka nakaabala na ako sayo. Halata naman na ayaw mo sa presensya ko, hindi ko mapigilan sambit. Whether I like it or not, I can't leave you behind. I don't want to be blamed if something bad happens to you. Kaya tumahimik ka dyan. It would be better if you just went to sleep. I don't want to deal with someone who's being chatty. Napalunok ako. He is introvert, iyan ang pagkakilala ko sa kanya. Gusto siguro talaga niya ng katahimikan. Kahit pa medyo inaantok ako at pagod din pero wala sa plano ko ang matulog, hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito na nakakasama siya, kahit pa nakakabingi ang katahimikan naming dalawa. Kaya rinig ko ang malakas na tunog ng puso ko. Napapansin ko na parang hindi na pamilyar sa akin ang dinaanan namin ngayon. Lumiko kasi kami kanina at hindi kami dumaan sa main road. Hindi na lang ako nagtanong sa kanya, baka ikainis pa niya. Pero ngayon, hindi na talaga pamilyar sa akin ang dinaanan namin. Paggabi na. Mabuti na lang at kumain na kami sandali ng hapunan nang may nadaanan kami kanina na isang kainan. Shechor, saan ba papunta ang daan na ito? Hindi ko na napigilan at napatanong na ako sa kanya. This is a shortcut. Paglabas natin dito, nasa Manila na tayo. Sagot niya na busy sa pagmamaneho. Mukhang ayaw niya talagang makasama ako ng matagal, naghahanap talaga siya ng shortcut para makarating kami agad. Samandal ako at ipinukos ko na lang ang sarili ko sa kung ano ang nakikita ko sa labas. Pero napatingin din ako muli sa kanya nang bigla niyang inihinto ang kotse. Anong nangyari? Bakit ka huminto? Kunot noo kong tanong sa kanya. I think we have a flat tire, aniya. Ano? Laking mata ako. Lumabas siya ng kotse, at alam kong sinervi niya ang gulong nito. Lumabas na rin ako. Nang nakalabas na ako, hindi ko mapigilan at ipinalingga ko ang mga mata sa buong paligid. Masyadong tahimik dito. Halos wala kaming nadinaan na bahay ni Shechor, ito ang napapansin ko. Hindi ko mapigilan na makaramdam ng pangamba. Nakakatakot ang katahimikan ng lugar na ito. Baka may kung ano't ano dito. We have a flat tire. Ani ni Shechor sa kanya. Kinuha niya ang cellphone niya. What the heck, napatingin ako sa kanya muli nang narinig ko siyang nagmumura. Ngayon ko lang siya narinig na nagkaganito. Halatang bonus na bonus ang hitsura niya. Sabog nga ang kilay niya. What happened? Tanong ko. There's no signal, aniya. Sa sinabi niya, kinuha ko ang cellphone ko. At parang gusto ko din magmura nang napagtanto ko na wala din itong signal. Pareho kaming naghahanap ng signal pero tumigil din kami pareho nang wala kaming nahanap. God, ano bang lugar itong nahintuan ng kotse, baka may kung ano nilalang dito na hindi tao. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng takot. Ano ang gagawin natin ngayon, Shechor? Nababahala kong tanong sa kanya. I have an extra tire, but I don't have the tools and I don't know how to change a tire. Hindi na ako nagsasalita. Baka ikainis pa niya kung magrereklamo ako. Halata naman nag-iisip siya ng gagawin. Napatingin siya sa akin kalaunan. Baka may madana tayo na pwedeng mahinga ng tulong. How about I will drive, and you push the car? Ano? Paniniguro ko. Tama ba ang rinig ko?
Sabi ko, mabagal kong patatakbuhin ang kotse, habang itinutulak mo ito. Ulit niya sa sinabi niya na nagpanganga sa akin. Pawis na ako. Walang hiyang Shachar, pinatulak ako ng kotse. Pero hindi lang naman talaga ako, papalit-palit naman kaming dalawa. Madilim na at medyo malayo na rin naman ang narating namin pero wala pa rin kaming nadaanan na bahay. Anong lugar ba naman kasi itong naisipan ni Shachar na daanan, wala naman halos bahay dito. At kung may madaanan naman kaming bahay, hindi naman sigurado kung makahingi kami ng tulog dito. I am tired Shachar, I can't push it anymore, hindi ko napigilan reklamo. Hindi kartihan itong ginagawa ko, kahit pa iisipin niyang nag-iinarte ako. Talagang pagod na ako, halata na din naman na pagod na rin siya. Okay fine. Bukas na lang tayo maghahanap ng paraan kung paano makaalis sa lugar na ito. Baka bukas makahanap tayo ng signal at makatawag tayo ng tulog. Aniya, paano tayo ngayong gabi? Tanong ko, nag-alala ang tinig ko. Saan tayo matutulog? Dito, sa loob ng kotse. Imbes na mabahala ako sa sinabi niya, napalunok pa ako. Makakasama ko siya ng isang gabi. Hindi ko mapigilan ang kiligin kahit pa sa hindi nakakatuwang lugar ko siya makakasama. Kahit saan, maranasan ko lang makasama si Shachar ng isang gabi. Doon tayo, itinuro niya ang tabing dagat. Doon tayo manatili ng gabi. Sumang-ayon ako agad sa sinabi niya. Mukhang naman kasi mas maganda din manatili doon kaysa dito sa may kalsada. Nagpresenta naman siya na ang magtulak kaya ako na ang nagmaneho ng kotse papunta sa tabing dagat. Pagkatapos ng ilang minuto, narating na rin namin ang tabing dagat. Agad kong inihinto ang kotse. Hindi agad pumasok si Shachar kaya napagpasyahan ko na lumabas ng kotse. Naabutan ko siya na parang binabawi pa ang paghinga. Pareho kaming pagod at nauuhaw na rin ako. Pero wala naman akong dalang tubig at sigurado ako na ganun din siya. Maya-maya lang, binuksan niya ang compartment ng kotse niya, may kinuha siya muli dito. Kumuha siya ng bottled water at ininom niya ito. May dala pala siyang tubig. Mas lalo akong nauhaw habang nakatingin sa kanya. Pero nahihiya akong humingi sa kanya ng tubig. Uminom ka ng tubig, photos niyang sabi, sabay abot sa akin ng bottled water na pinag-inuman niya. Hindi ako halos makakilos habang nakatingin sa bottled water na iniabot niya sa akin. Linam ako sa pinag-inuman niya. Parang nagkahalikan na kaming dalawa sa gagawin ko. Napalunok ako. Mas lalo yata akong nakaramdam ng uhaw. Sophie, ano pang hinihintay mo? Oo, kinuha ko sa kanya ang bottled water na iniabot niya. At uminom ako. I took slow sips, wanting to fully appreciate the lingering sweetness of his lips, imagining I could feel them on the mouth of this bottled water we both drank from. It was as if his kiss was imprinted on the bottle, and I felt a strange connection as I drank. The sensation was so vivid that it felt like he was kissing me each time I took a sip of water. I couldn't resist closing my eyes, letting my imagination run wild, and picturing us in a tender kiss. Sophie, what happened? Naibok ako agad ang mga mata ko nang narinig ko ang tanong ni Shachar. Kunot-noo siya nakatingin sa akin. Ha, wala. Umiling ako. Para kang baliw. Aniya, saka may inayos sa compartment niya. Tulungan mo ako dito. Naguguluhan man sa kung saan siya magpapatulong pero lumapit pa rin ako sa kanya para tulungan siya pero ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang nakita ko na may isang malaking cooler siya dito sa loob ng compartment ng kotse niya at maraming iba't iba malinom dito, meron pang ang mga canned beer. At madaming bottled water pero yung pinag-inuman pa talaga niya ang ibinigay niya sa akin. Kaya iba na naman ang iniisip ng baliw na baliw kong pag-iisip. Meron din siyang mga dalang iba't ibang pagkain, karamihan ay mga chichirya. Shachar, bakit may ganito ka sa loob ng kotse mo? Para kang pupunta sa outang, hindi ko mapigilan sambit. Ngayon ko lang napapansin na may kalamigan pala itong tubig na ibinigay niya sa akin. Kaya pala, galing pala ito sa isang cooler. Inihanda ko ang mga iyan para sa mga panahon na katulad nito. Lagi akong handa, Sophie, aniya na hindi man lamang nag-abalang sulyapan ako. Wala akong maisip na sabihin sa sinabi niya kaya napagpasyahan ko na lang na tulungan siya. Magkatabi na kami ngayon na nakaupo sa hood ng kotse niya. Pareho kaming may hawak na canned beer.
Napagpasyahan namin ang mag-inuman pero wala naman sa plano namin ang maglasing. Pakiramdam ko ay may problema siya. Tahimik lang siya pero madalas ang pagbuntong hininga niya. At mabigat ang bawat buntong hininga niya. We've known each other since we were kids, but we never had the chance to have a serious conversation without you picking an argument with me. Hindi ko mapigilan sambit. At hindi hanggang ngayon Sophie. Aniya, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Malayo ang paningin niya at blanko ang ekspresyon ng mga mata niya. I still don't want to talk to you even now Sophie. Kaya mas mabuti pa siguro ang tumahimik ka. What happened now? I don't have a choice. I can't choose sa kung sino ang gusto kong makasama. Para na naman niyang sinusugatan ng malaking sugat sa puso ko sa pagiging prangka niya. Ayaw mo akong makasama, iyan ba ang ibig mong sabihin, Shichor? Tanong ko agad na nag-init ang bawat sulok ng mga mata ko. Hindi siya sumagot, isang buntong hininga na naman ang pinakawalan niya. Nasaktan ako sa naging reaksyon niya. Lagi na lang niyang ipinaramdam sa akin na wala akong halaga para sa kanya. Nasaktan ako at frustrated din kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at tuluyan kong inubos ang alak sa canned beer na hawak ko. Hindi pa ako nakontento, kumuha pa ako ng isa at inubos ko din ito. Kaya medyo nahihilo na talaga ako, ramdam ko na ang kalasinggan ko. Maglalasing ka ba, Sophie? Tanong niya sa akin. His eyes are darkening as he looks at me. Bakit ganyan ka sa akin, Shichor? Simula mga bata pa tayo, lagi mo nalang ipinaramdam sa akin na hindi mo ako gusto. Why you hated me this much? Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo? Hindi ko napigilan sambit, nagsimula nang nilamon ng alak ang katinuan ko. Masamang-masama ang loob ko kay Shichor at halata ito sa tinig ko. I didn't hate you Sophie, I just don't like to be with you. Bakit? Gustong-gusto mo si Sofia, kabaliktaran naman sa akin. Kung gaano mo kagusto si Sofia, ganun mo naman kayo sa akin, Shichor. Kaya nang namatay si Sofia, tuluyan kang lumayo sa akin. Bilang kaibigan na sobrang malapit sa aming dalawa ni Sofia, kailangan kita pero tinalikuran mo ako nung namatay si Sofia. Alam kong mahal na mahal mo siya kaya galit na galit ka sa akin dahil ako ang sinisisi mo sa pagkawalan ng babaeng pinakamamahal mo. Napatulo na ang luha ko. Kumuha muli ako ng canned beer at ininom ko muli ito. Napaubo ako kaya hindi ko naubos ito. You're drunk, Sophie. Stop it. I don't want to take care of you when you completely give in to your drunkenness. Aniya sa pag-alit na boses. Bakit? Alam ko na kung bakit. Di dahil wala akong halaga sa'yo. Dahil hindi ako si Sofia, dahil hindi ako si Christel. Napatawa pa ako na parang baliw pero hindi naman talaga ako natutuwa. Hindi mo ako mahal katulad ng pagmamahal mo sa kanila. Bakit si Sofia pa, bakit hindi na lang ako Shichor? At ngayon, bakit si Christel pa, bakit hindi na lang ako Shichor? May asawa na si Christel kaya please, ako na lang ang mahalin mo. Mas lalong tumindi ang pagtulo ng luha ko. Mali ka sa inakala mo Sophie, I care Sofia and Christel, but I don't love them the way you are thinking. Pareho silang mahalaga sa akin and I want to protect them against my cousin, dahil ayaw ko silang masaktan, pero mali ang iniisip mo. May mahal ako at wala sa kanilang dalawa. Napaurong ako sa sinabi ni Shichor. May ibang babae pang nagugustuhan si Shichor. Sino ang babaeng ito Shichor? You don't need to know, matipid niyang sabi. Kailangan kong malaman Shichor at alam mo ba kung bakit napataas na ang boses ko? Dahil mahal kita. Mahal na kita simula pa nung mga patayo. Tuluyan na akong nilamon ng espiritu ng alak. Do you even realize how long I've been in love with you? Since we were kids, I've loved you more than anything, but you never noticed. You never once saw me or gave me a second thought. I've been right here, loving you quietly, while you went on with your life, completely oblivious to how much you meant to me. Do you have any idea how much that hurt? How invisible and insignificant you made me feel. Every single day, watching you, hoping you'd finally see me, acknowledge me, but you never did. All those years, I poured my heart into loving you, and you just ignored me like I didn't even exist.
I'm so tired of being invisible to you, of waiting for you to notice me, to care about me the way I care about you. It's like I've wasted my entire life loving someone who never even knew I was there. Sunod-sunod kong sambit, mas lalo din tumindi ang pagtulo ng luha ko. Gusto kong malaman kung sino ang babaeng mahal mo siya, Char, at nang malaman ko kung ano ang meron sa kanya na wala sa akin. Anong meron sa kanya na wala? Everything, sagot niya. Medyo mataas ang tono ng boses niya kaya napaurong ako. Halatang galit siya. Magkaiba kayong dalawa, Sophie. Walang pagkakatulad sa inyong dalawa, Sophie. Kaya wag mo na akong tanungin pa kung ayaw mong mas lalo ka pang masaktan. I can't reciprocate your love, Sophie, so better to divert it to someone else who can love you in return. Do what I say, it's for your own good. Parang sinasaksak ang puso ko sa sobrang sakit. Sobrang namimigat ang dibdib ko. Mas lalo kong naramdaman ang sakit nang umalis siya mula sa hood ng kotse at iniwan niya ako. Tuluyan akong napahagulhol sa pag-iyak. Kailangan ko ng sukuan si Char. Tama na siguro ang mahabang taon na naghihintay ako sa kanya. Aalis na ako para makapag-move forward na ako sa buhay ko na hindi na umasa pa na darating din ang panahon na mamahalin ako ni Char. Dapat ginawa ko na ito 8 years ago, nung naghiwalay ang mga magulang ko at gusto ni mommy na isama ako. Sana sumama na lang ako sa mommy ako. Sana alam ko na simula pa lang na wala din naman patutunguhan ang pag-ibig ko kay Char. My love for him is unrequited. Dapat tinatanggap ko na ito sa simula pa lang. Nagising ako kinabukasan dahil sa sinag ng araw. Mabigat pa ang talukap ng mga mata ko kaya hindi ko muna nagawang ibuka ang mga mata ko pero gising na talaga ako. Medyo lasing ako kagabi kaya alam ko na kung bakit nanakit ang ulo ko. Hindi ko maintindihan, parang gumagalaw kasi. Naibuka ko ang mga mata ko agad nang napagtanto ko na gumagalaw ang kotse. At sumalubong sa paningin ko si Char na busy sa pagmamaneho. Anong nangyari? Nakatawag ba siya ng tulong kagabi? Gusto kong malaman ang sagot sa katanungan ko pero mas pinili kong manahimik na lang. Baka ano na naman ang sasabihin niya sa akin. Mula ngayon, iisipin ko na rin na hindi na siya nag-exist. Pinapakawalan ko na ang sarili ko mula sa pagiging tanga ko sa kanya. Ayaw ko na siyang mahalin. Suko na ako. Kahit gusto ko man umalis agad ay hindi ko pala magagawa ito. Hindi ko basta't-basta iwan na lang ang negosyo ko. Marami pa akong dapat asikasuhin sa negosyo ko. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko dito. Kung basta't basta ko na lang ito iwan, millions ang mawawala sa akin. Wala naman akong mapagkakatiwala para pagbilinan ko sa negosyo ko. Kaya naghahanap ako ng buyer. Plano ko na lang ibenta ito pero marami pa akong dapat asikasuhin tulad ng lease agreement. I need to get approval from the mall management before proceeding with the sale. Ayon sa contract naman, we can sell our business basta kompleto lang sa needed documents. Nasa isang restaurant ako, niyaya ako ng lunch date ni Dexter, pumunta siya kanina sa flower shop ko para lang yayain ako ng lunch. I accepted his invitation even though his annulment is still in process, as Char mentioned. We're not doing anything wrong, we're just friends. Besides, he might know someone interested in a flower shop or boutique since I'm planning to sell it. It would be a waste to close it down, and I would lose millions. As the saying goes, nothing in this world is permanent. Everything is subject to change, and change is the only constant. When I married her, she was just 18, while I was 7 years her senior. Over the years, both of us underwent significant changes, not just in our personalities but also in our feelings towards one another. Our once strong bond gradually weakened, and it became clear that we had both grown out of love. After much contemplation, we decided that parting ways was the best course of action. Surprisingly, we both found happiness in our decision to separate. She embraced her newfound freedom, and I, too, felt a sense of relief and contentment. Ang sabi sa akin ni Dexter nang napag-usapan namin ang tungkol sa asawa niya. Sa dami ng pinag-uusapan naming dalawa, hindi ko na maalala kung paano kami humantong sa usapan tungkol sa personal niyang buhay, lalo na ang tungkol sa asawa niya.
Wala akong mahagilap na sasabihin sa sinabi niya. Pati pala feelings ay magbabago din, pero bakit ang naramdaman kong pag-ibig para kay Shechar ay hindi man lamang nagbago sa paglipas ng taon? Nagkamali ako. Mas lalo palang tumindi ito. Mas lalo ko palang minahal si Shechar. Pero sa plano kong pag-alis at doon na manirahan sa ibang bansa, sisiguraduhin ko na makakalimutan ko na si Shechar na parang hindi na siya nag-exist sa mundo ko. At sisiguraduhin ko na sa pagbabalik ko, hindi ko na mahal si Shechar. Wala na akong maramdaman na pagmamahal sa kanya ni Katie Ting na higit sa isang kaibigan. Iyan ang tunay na istorya namin ni Cassie. Ngumiti siya, pero may nakita naman akong lamatay na lungkot sa mga mata niya. Anyway, bakit mo nga pala ibebenta ang flower shop at boutique mo? Mukha naman maganda ang pwesto mo and your business doing good naman. It was based on my observation as a businessman. Plano ko na kasing mag-migrate. Ngumiti ako. Really? Saan? I don't know, napaisip din ako. Pwede naman akong wag nang pumunta sa mami ko. Kaya ko naman ang sarili ko. I can start on my own naman. Basta malayo sa Pilipinas. Sandaling napaawang ang labi niya sa narinig. Do you know that one of the reasons a woman leaves her home country is because she wants to forget something and start anew in another country? And from the tone of your voice, it seems like there is a deep reason behind your decision to leave. Are you running away from something? Tanong niya sa kuryosong tono. I just want to start anew in another country. I had a twin, and she died 8 years ago. After her death, my parents separated. There are times when I still blame myself for my twin's death, and I want to move forward with my life and leave the shadows of the past behind. I'm sorry if I've been too talkative. Napagtanto ko din naman na naging madaldal na ako. It's okay, ngumiti siya. I'm sorry for what I happened. You'll be fine, Sophie. Hinawakan niya ang kamay ko na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Pero alam ko naman na pinapalakas lang niya ang loob ko. Hindi ko naman naramdaman na binabastos niya ako. Nagpatuloy na kami sa pagkain. Nag-uusap kami tungkol sa plano kung pagbebenta sa flower shop at boutique ko. Tutulungan daw niya ako para makahanap ng buyer. We talked also random things, karamihan ay tungkol sa negosyo. You're a wonderful woman, Sophie. I really wanted to know you more. Napangiti ako sa kanya. Wala naman akong pakialam kahit nakatanggap ako ng mga pagbabanta dahil sa pakikipaglapit ko sa'yo. Nabura ang ngiti ko sa sinabi niya. Pagbabanta. Kunot-noo ako. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko, may ex ka na hanggang ngayon hindi pa nakapag-move on sa'yo, kaya nung nalaman na may kasing gwapo ko na nakipaglapit sa'yo, pinadalhan ako ng note, kilala daw niya ako at pag hindi daw kita layuan, gagawin niya ang lahat para masira ang pangalan ko. Natatawa niyang sabi. Ang akala yata ng obsessed ex mo na natatakot ako sa kanya. I am a Montenegro. Mas lalong napaawang ang labi ko. Hinamag ko ang sarili ko agad nang tuluyang nag-sink in sa isip ko ang sinabi ko. Pero wala akong ex, hindi ko pa naranasan ang magkaroon ng boyfriend. Really? Bulag ba ang mga lalaking nakapaligid sa'yo at hindi nila nakikita kung gaano ka kaganda? O sadyang torpe lang ang mag-ito? May mga nagsabi naman sa akin na gusto nila ako, naliligawan nila ako pero bigla na lang silang umurong. Baka napagtanto nila na hindi ako worth na paglaanan nila ng oras para ligawan. Sagot ko at hindi ako nagsisinunggaling dito. Marami naman talaga ang nagpaparamdam sa akin na gusto ako, naliligawan ako, pero hindi pa man sila makapagsimula na ligawan ako, bigla na lang akong nilayuan ng mga lalaking nagpaparamdam ng pagkagusto sa akin. Ito nga ang ipinagtataka ko. Kung may nagperso lang sana sa akin, baka sinubukan kong ibaling sa ibang lalaki ang naramdaman ko para kay Shechar. Hindi ko alam baka naka-move on na ako mula sa pagsinta ko kay Shechar. Baka hindi ako broken-hearted ngayon dahil kay Shechar. Kung bakit ba naman kasi, wala akong nakakasalamuhang lalaki na naging totoo sa mga salita nila at tunay na pinuperso ang matamis kung oo. That's impossible. Anya, kunot-noo. Baka may humaharang sa kanila kaya hindi ka niligawan. Tulad ko, may note akong natanggap. Kung hindi mo ito ex, baka stalker mo, isang taong obsessed sa'yo. May natanggap ka bang mga pagbabante? O yung pakiramdam na parang may nakasunod sa'yo? Na parang laging may mga matang nakatingin sa'yo? Umiling ako.
That's good, Anya. But you feel something like that, don't hesitate to tell me. Tutulungan kita para malaman kung sino itong obsessed na lalaki na sa tingin ko humaharang sa mga lalaking plano kang ligawan. This is creepy. Bahagya siyang napatawa, pero sumeryoso din agad ang mukha niya. Seriously Sophie, kung pakiramdam mong parang may banta na sa'yo, dapat mo itong sabihin. Hindi talaga ako nagbibiro sa note, kaya hindi din ako nagbibiro sa sinasabi ko sa'yo na may obsessed na lalaking ayaw kang maligawan ng iba. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng pangamba at takot. Totoo kaya ang sinabi niya. Pero wala naman akong naramdaman na kakaiba. Hindi ko naman naramdaman na laging may nakasunod sa akin, mga matang laging nakatingin sa akin. Pakiramdam ko nga lagi lang akong mag-isa, na maliban kay Gray, walang ibang nag-alala sa akin. Nakarating na lang ako sa park area ng condo building ko, hindi pa rin mawala-wala sa isip ko ang sinabi ni Dexter sa akin na sa tingin niya may lalaking humaharang na maligawan ako. Na-obsess daw ito sa akin at baka daw ito ang dahilan kaya hindi ko pa naranasan ang totoong maligawan. Dahil sa sinabi ni Dexter sa akin, parang naging paranoid tuloy ako, pinalingga ko muna ng mga mata ko sa buong paligid ng park area, agaw ako lumabas mula sa kotse. Siniguro ko lang kung wala bang nakasunod sa akin. Pero wala talaga akong maramdaman. Paglabas ko ng kotse, pinalingga ko na naman ang mga mata ko sa buong paligid. Sinervi ko ang buong paligid bago ko napagpasyahan na humakbang na. Habang palakad-lakad ako, pauinggan-lingon ako lalo na sa bahagi ng medyo madilim kung may nakasunod ba sa akin mula sa dilim. Pero wala naman. Napahinto ako saka ako napailing. Ano ba itong ginagawa ko? Totoo man ang sinabi ni Dexter sa akin, hindi ko hahayaan na guluhin nito ang isip ko. Hindi ako dapat magpaapekto dito. Huminga muna ako ng malalim bago ako nagpatuloy sa paghakbang pero napahinto din ako kalaunan nang may narinig akong kumulabog. Lumakas ang tibok ng puso ko dahil sa pinaghalong kaba at takot. Pero kailangan kong lingunin ito kaya kahit natatakot ako ay mabagal ang ginawa kong paglingon. Nakahinga ako ng maluwag nang nakita ko ang isang nahulog na kahon na hindi ko alam kung ano ang nasa loob. Binawi ko ang paningin ko mula dito at napagpasyahan ko ang magpatuloy na pero napasigaw ako bigla ng pagharap ko, isang lalaki ang biglang sumalubong sa paningin ko. Sophie, ani ng lalaki. Kaya napatigil ako sa pagsigaw. Tumitig ako sa lalaki, inalala ko kung sino siya. Pamilyar kasi sa akin ang mukha niya. Hindi mo na ako naalala. Si Anton ito. Anton, naalala ko na. Isa ito sa mga lalaking nagparamdam sa akin na gusto ako, pero hindi naman natuloy sa ligawan. Sa madaling salita, isa ito sa mga lalaking nagpa-fall lang sa akin pero wala naman planong saluhin ako. Mabuti na lang hindi na ako na-fall kasi bata pa lang ako na-fall na ako sa iba. Anton, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Hindi ko mapigilan tanong, huli na nang napagtanto ko ang pagkakamali ko. Dapat ko na talagang kalimutan ang sinabi ni Dexter sa akin na may stalker ako. Napa-paranoid na ako. Hindi. Dito ako nakatira. I'm sorry. Pakiramdam ko kasi may nakasunod sa akin. Kulang lang siguro ako sa tulog kaya nagkaganito ako. Pasensya na. It's okay, ngumiti siya. Sumabay na si Anton sa akin. Nasa loob kami ng elevator ngayon. Kailan ang kasal mo? Tanong niya sa akin, na nagpakunot noo sa akin. I know fixed marriage is hard, but I hope magiging okay din kayo ng mapapangasawa mo. Mas lalong napakunot ang noo ko. Anong fixed marriage ang sinasabi mo? Di ba, may lalaki nang nakatadhana para magiging asawa mo. Kaya nga hindi ko na ipinagpatuloy ang panliligaw ko sa iyo noon. Kasi binabalaan ako, hindi naman sa natakot ako pero napagtanto ko na baka masaktan lang ako dahil hindi ka naman pala pwede. Off limits ka naman pala. Ano sinong nagsabi sa'yo na may ka-fixed marriage ako? Awang labi kong tanong. Yung kaibigan mo, sagot niya. Si Gray. Yung isa, sino naman? Si Harvey ba? Pero impossible naman. Mas lalo naman impossible kung si Shachar. Wala nga yung pakialam sa akin. Yung Montreal din. Sagot nito na nagpanganga sa akin. Pinagbantaan ako at wag ko daw sabihin sa'yo dahil hindi ko daw alam ang kaya niyang gawin. Aminado ako na natakot ako. Isang Montreal ba naman ang nanakot sa akin? Tila nahihiya siyang ngumiti. Ang creepy ng kaibigan mo na yun, Sophie.
Hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Anton, hindi ako mapakali, hindi ako makatulog, kailangan kong makausap si Shachar, kailangan kong makumpirma sa kanya ang katotohanan sa sinabi ni Anton. Gusto kong malaman ang rason ni Shachar kung bakit niya ito ginawa. Kung bakit niya pinalabas kay Anton na hindi na ako pwede dahil may lalaki nang nakatadhana para magiging asawa ko. Hindi na ako makapag-isip ng tama, ang tanging nasa isip ko lang ay makausap si Shachar kaya walang pang-aling-alangan na pinuntahan ko si Shachar sa condo unit nito. Sabog ang kilay ni Shachar nang napagbuksan ako ng pinto, halatang wala siya sa mood. Naamoy ko rin ang alak sa hininga niya kaya alam ko agad na kasalukuyan siyang naglalasing dito sa loob ng condo unit niya. What are you doing here? What do you want from me? Kunot noo niyang tanong na halatang hindi nagustuhan ang presensya ko. We need to talk, Shachar. Sinalubong ko ang matalim niyang titig sa akin. I don't think that there is something that we need to talk about, Sophie. Yes, there is, Shachar. I want to know kung bakit mo pinalabas sa manliligaw ko noon na ikakasal na ako sa ibang lalaki at hindi na ako pwedeng maligawan. Bakit mo ba ito ginagawa, Shachar? Diretso kong tanong, ayaw ko nang magpaligoy-ligoy pa. At kailangan diretso hindi niya ang sagot niya. Para siyang napaurong sa sinabi ko. Awang labi din siya. Sa kanya nilakihan ng bukas ng pinto na para bang pinapapasok niya ako. Pagpasok ko, isinara din niya agad ang pinto, humakbang siya papunta sa dining, sumunod ako sa kanya. At tama nga ako, naglalasing nga siya, dahil maraming canned beer akong nakikita sa mesa. Umupo siya at kinuha ang isa, binuksan niya ito at iniabot niya sa akin. I'm not here para makipag-inuman sa'yo, Shachar. All I want is for you to answer my question. Bakit mo yung ginawa, Shachar? Nakipagtitigan ako sa kanya. Ipinakita ko sa kanya na hindi ako nakikipagbiruan sa kanya at gusto kong malaman ang rason niya. Hindi ko tinanggap ang inabot niya kaya siya na lang ang uminom nito. I am not lying to your suitors when I said to them that you are not available. You are meant to marry me, aniya na nagpanganga sa akin. Iniabsorb pa ng isip ko ang sinabi niya. Pero imbes na kiligin ako sa sinabi niya, hindi ko mapigilan ang menace nang nagsink nito sa isip ko. Pakiramdam ko, pinaglalaruan niya ako. Sabi niya, kalimutan ko na siya dahil hindi niya ako mamahalin kahit kailan pero ngayon, sasabihin niya sa akin na nakalaan ako para magpakasal sa kanya. Hindi ako nakipagbiruan sa'yo, Shachar. Huwag mo akong paglaruan. Honey ko sa naiiritang tinig. I am not playing around too. Bago ang nangyari noon sa 16th birthday niyong dalawa ni Sofia, she made me to promise to her that I will marry you someday. Nakikiusap siya sa akin. Iyan ang huling kahilingan niya sa akin at plano ko siyang pagbigyan sa huling kahilingan niya sa akin. Ayaw ko lang malawiin ng ibang lalaki ang babaeng pakakasalan ko kaya hinaranggan ko ang mga manliligaw mo. Mas lalong napaawang ang labi ko. Pero hindi ko naman mapigilan ang pagkabuhay ng matinding gout dahil sa sinabi niya sa akin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kumuha ako ng isang canned beer, binuksan ko ito saka ko ito ininom. Parang tubig lang ito na ininom ko. Kumuha pa ako ng isa. 2 canned beer na ang naubos ko. Kailangan ko ng pampalakas ng loob. Galit na galit ako. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa akin. Walang hiya ka, Shachar, pagkatapos mong sabihin sa akin na maghanap na lang ako ng iba, ngayon sasabihin mo sa akin na pakakasalan mo ako. Anong tingin mo sa akin? Laruan na pwede mong paglaruan. Naninangkit ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Di ba, mahilig kang makipaglaro? Tinatawag mong pinaglalaroan lang nina Gray at Harvey si Christel, how does the feeling being played? Hindi ako halos makahuma sa tanong niya. Hindi ko napaghandaan ang sasabihin niya. Naninikip ang dibdib ko at parang may iyak na ako. Hindi ko alam kung bakit ginagawa niya ito sa akin. Gusto ba talaga niya akong insultuhan at ipamuka sa akin ang pagkakamali ko na pinagsisihan ko na? Gusto ba talaga niya akong pahirapan? Ikakasya ba talaga niya ito? Nanatiling malamig ang titig niya sa akin. Sa sobrang lamig, he can freeze the whole place. At sinong nagsabi sa'yo na magpapakasal ako sa'yo? Para sabihin ko sa'yo, sumuko na ako. Sinusukuan na kita, Shachar. Napapagod na akong mahalin ka. I already made my decision to stop loving you. Para sa kaalaman mo, hindi ako magpapakasal sa'yo. Hindi.
Never. At sa totoo lang, aalis na ako, pupunta na ako sa ibang bansa para makalimutan ka. At aalis na rin ako ngayon, doon ako maglalasing sa bar at sasama ako sa kahit sinong lalaking unang lalapit sa akin at maglakas loob na tulungan ako. Magwawala ako sa gabi na ito dahil ayaw kong magpakasal sa'yo. Ibibigay ko ang sarili ko sa isang lalaki, tutulungan ako. Medyo lasing na ako, galit at frustrated kaya hindi ko na pinag-iisipan masyado ang mga sinasabi ko. Hinayaan ko lang nalalabas ang kahit anong salita sa labi ko. Wala na akong pakialam. Bahala na siya sa isipin niya. Ang gusto ko lang ay makawala sa kanya. I have firmly resolved to let go of my dream that someday he will love me too, hindi naman matutupad ito. I plan to move on with my life once and for all. Hindi siya nagsasalita, nakakatitig lang siya sa akin. Mas lalo akong na-frustrate sa naging reaksyon niya. Kaya kumuha ako muli ng canned beer at dahil sa pinaghalong frustration at galit na naramdaman ko kay Shechar kaya sunod-sunod ang pag-inom ko ng alak. Hanggang sa lasing na talaga ako at hindi ko na alam ang ginagawa ko. Like a dream, I found it hard to comprehend this dream was unlike to any had I ever experienced before. It was the first time I had such a vivid and unusual dream, and I didn't want to wake up and to end it. Everything felt so real, even the delightful sensations I was experiencing at that moment. Naramdaman ko na parang may humahalik sa akin pero hindi ko kayang ibuka ang mga mata ko. Pagod na pagod ako para gawin ito. Sobrang mabigat din ang talukap ng mga mata ko. Kaya hinayaan ko na lang ang nangyayari kahit pa may mainit na mga kamay na tila humahaplos sa katawan ko. Hindi ako sigurado pero pakiramdam ko nakahubad ako. Anyway, panaginip lang naman ito at wala naman masama kung maranasan ko ang ganitong bagay kahit sa panaginip lang. Parang totoo ang panaginip kong ito. Ramdam na ramdam ko ang masarap sensasyon kaya hindi ko mapigilan ang mapaungol. Yumarko ang katawan ko nang maramdaman kong tila may daliri na nilalaro ang hiyas ko. Napakapit ako sa bed cover nang maramdaman kong may daliring ipinasok sa pagkay-babae ko. A long moan came out from my mouth. Pakiwal-kiwal ang katawan ko habang mabilis na lumalabas-masok ang daliri ng lalaking sa hiyas ko. Sarap na sarap ako at ngayon ko lang naranasan ang ganitong sarap. Habang ninanamnam ang masarap na sensasyong dulot ng daliri ng lalaki sa panaginip ko na nasa loob ko. Inabot ko ang katawan ng lalaking kaniig ko sa panaginip ko. Hindi ko lubos akalain na maramdaman ko ang katawan niya. I can feel his ripped biceps. Nang gumapang pababa ang kamay ko, napalunok ako nang maramdaman ko ang matigas na abs niya. Maya-maya lang, mas lalo akong napaungol nang maramdaman kong gumapang ang labi niya papunta sa mayayaman kong dibdib. My apple hardened instantly. My breath is hardened, and my moan become louder when he eat my apples. I opened my eyes and the scene shifted. Kahit medyo may kadiliman, but I know, I was in a room. Everything felt so real.